Ideal family. Ganyan ko ilarawan ang aming sambahayan. Nag-iisa man akong anak, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang pangungulila. Dahil para sa akin ay sapat na ang atensyon at pagmamahal na ipinagkakaloob sa akin ng aking mga magulang. Hanggang dumating ang isang pagsubok. Matinding pagsubok. Magpapa-check up po ba kay Mami? Oo, anak. Huwag kang mag-alala. Routinely check up lang naman to. Okay po, Mami. Na-diagnose ang aking ina ng breast cancer, stage 3B. Parang gumuho ang mundo ng aming pamilya. Agad siyang sumailalim sa 6 na sesyon ng chemotherapy. Kahit nahihirapan, naging maayos naman ang kalagayan niya. Akala namin ay paahon na ang takbo ng aming buhay. Pero hindi pala. Pagkaraan ng 2 buwan matapos ang huling session, natuklasan sa bone scan na kumakalat na ang cancer niya. Nasa bones na. Widespread bone disease ang sabi sa findings. Ilang araw lang mula noon ay hindi na nakalakad si Mami. Paralyzed na ang kanyang lower limbs. Uy, friend! Saan ka galing? Eto, bumili ng gamot ni Mami. Kamusta na pala si tita? Hindi ko masasabing okay kasi paralyzed na yung lower limbs niya. Ay, ganun ba? So sad to hear naman. Pero maiba ako. Gusto mo bang sumama sa amin mamaya? You know, party-party, para makapag-unwind ka naman tsaka ma-relax ka din. Thanks for the invite pero hindi ako pwede. Bawal sa amin yung mga ganun. Ha? Bakit naman bawal? Nagsasaya lang naman. Ang malabis na pagsasaya na may kaakibat na kalayawan ay hindi nararapat sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Grabe naman pala sa inyo. Siguro ang boring ng buhay mo. Uy, hindi marami sa aming mga aktibidad pang kasiglahan. Minsan sumama ka. Okay lang po ba kay Daddy? Okay lang anak. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, dapat mong tandaan. Dapat tayong mampalataya, magtiwala, at umasa sa magagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Makalipas ang ilang araw, napapansin naming may tumutubong bukol sa leeg ni Daddy. Hindi ko maiwasang mag-alala hanggang May nasopharyngeal cancer ako anak. Late stage na. ang mga salitang yon ang nagpamanhid sa buong katawan ko. Hindi ako makaimik. Unti-unting nadudurog ang puso ko. Pilit kong pinipigilan na pumatak ang aking mga luha pero humalagpos ito. Bumaha sa pisngi ko ang luhang bunga ng labis-labis na pagkabagabag at kalungkutan. Sa isang iglap, ang dating masaya at mapayapang sambahayan ay pinagpapantang paghiwalayin ng matitinding karamdaman. Kabila noon ay nanatili kaming matatag. Nagiging maayos na rin ang kalagayan ni Daddy dahil nagsimula na rin ang unang session ng kanyang chemo. Subalit,
Kumusta ang pag-aaral mo na? Okay lang po, mami. Nak, pagod na ako. Di, magpagaling ka. Paano na lang si Luis kung pareho tayong mawawala? Okay ka lang ba, anak? Opo, Dad. Kamusta na po yung pakiramdam ni Mami? Okay lang. Patatapos lang ng kumain. Wait. Di, magpagaling ka. Paano na lang si Luis kung pareho tayong mawawala? Hindi nagtagal ay namayapa na rin si Mommy. Masakit mang tanggapin, ngunit kailangan naming magpatuloy. Marami akong tanong na nais masagot. Bakit kaya kailangan ang masagot? Bakit kaya ako'y nalulungkot? Bakit nahihirapan, ito ba'y may hangganan? Sa aking pag-iisa, makakaya pa ba ang bigat hapis na aking nadarama? Ang mga pagsubok malalampasan kaya ang puso ko'y naguguluhan, kaya ko pa bang lumaban? Ngayon ay aking naunawaan, kung ako'y sa lungkot dumaraan, mapag-isa at manalangin, maghintay ka sa Kaniya. Tahimik na umasa sa tulong niya. Lumipas ang ilang araw, buwan at taon, unti-unti naming natanggap ang nangyari kay Mommy at sinubukang magpatuloy sa buhay. Hindi man magaan ang bawat araw na lilipas, ngunit kinakaya ko. Pinipilit kong maging malakas, ngumiti kahit nahihirapan dahil sa pag-asang taglay ko na kailanman hindi ako pababayaan ng Ama. Gumaling si Daddy sa kanyang taglay na karamdaman, at ako naman ay iniukol ko ang aking oras sa pagre-review. Habang minamasdan ko ang aking ama ay hindi ko maiwasan ng mangamba. Mababakas mo kasi sa kanya ang pagtanda. Ang dating maitim na buhok ay nagsisimula ng mamuti. Hanggang kailan ko kaya siya makakasama? Matutunan nawa natin pakamahalin at pahalagaan ang ating mga magulang sapagkat sa kanilang nalalabing araw sa mundong ito, ang tanging iniisip nila ay tayo. Hi!
good afternoon. Neil? Ate, Kailan ka pa nakauwi? ngayon lang din, nagbakasyon lang. Neil, si Luis pala. Parang kapatid ko na rin. Hi. Hi. Luis? Oh, Neil, ikaw pala. Bakit ka nandito? Ay, hinihintay ko si Ate Rain. Mamamahagi sana kami ng pasugo. Kaso umuulan eh. Kaya nga eh. Ikaw, saan ka galing? Sa kapilya, nagpanata. Ah, Buka matatagalan si Ate Rina. Tara, kain. sige. Si Neil, pinsang buo ni Ate Rain. Mabait, marespeto, at mananampalataya. Lahat na ata ng mabubuting katangian ay taglay niya. Okay lang ba kayo? Ang tahimik niyo naman dalawa? Ha? Nagpo-focus ako rito, malapit na exam namin. Gusto mo ng inspirasyon? Anong inspirasyon yan? Naku Neil, tigil-tigilan mo itong si Luis ha. Ha? Wala pa akong sinasabi kung ano-ano na iniisip mo, ate. Naku, iba na yan. Ganyan ba talaga pag matanda na pero wala pa rin? O sige, tuloy mo pa. Malalagot ka talaga sa akin. Oo nga Ate Rain, ba't wala ka pa rin pong boyfriend? Wala lang. Wala pa ako na susumpungang nagugustuhan ko. Hindi naman kasi madali ang magkaroon ng boyfriend o girlfriend. Siyempre, alam naman natin na ang turo na ang pakikipagtipan ay paghahanda sa pag-aasawa. Eh kung hindi ka pa naman ready, edi wag ka na lang pumasok sa isang relasyon. Si Ate Rain, ang isa sa mga naging sandalan ko nang mawala si Mami. Hindi man kami magkadugo pero higit pa sa pagkakaibigan ang turingan namin. Mapalad akong magkaroon ng kaibigan na tunay ang pagmamahal na iniuukol sa akin. Kaibigan na aking matatakbuhan sa panahon ng pangangailangan. Kaibigan na hindi ka sisiraan bagkus ay ipagtatanggol ka pa. Kaibigan na handang tumulong sa iyo at itutuwid ka sa panahon na hindi na naaayon ang iyong mga paggawa. Naway makatagpo rin kayo ng kaibigan na kagaya niya. Sapagkat ang makakasumpong ng isang mabuting kaibigan ay makakasumpong ng biyaya. O ba't ikaw, saan si Ate Rain? May biglang pinagawa yung boss niya sa kanya. Kaya sabi niya, ako na lang daw susundo sa'yo. Ano, kamusta exam? Mahirap, pero syempre nag-aral naman ako at syempre nagpanata. Kaya kung anong kalooban ng Panginoong Diyos, tatanggapin ko. Timmy! Luis! Kamusta ka na? Eto, may baby na. Ang bilis naman. Hindi kasi ako nakinig sa'yo. Ayun, napabarkada. Maagang nagkaanak. Hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay. Eto, pasugo, basahin mo. Higit pa sa hiniling ko ang ipinagkaloob niya. Hindi lang ako nakapasa kundi Hello, Daddy. Nabalitaan niyo po ba? Top 2 po ako sa resulta. Talaga, anak? Hayaan mo pagbalik ko, mag-celebrate tayo. Hello, tita? Po? Si Daddy. Naging mabigat man ang buhay at mahirap kayanin. Naging ulila man ako sa mundong ito.
Ngunit hindi ako nanghina o nag-isip man na sumuko. Inikbi ko ang lahat sa Panginoong Diyos. Sa bahay-sambahan niya ako ay nanikluhod. Naging kublihan ko siya, tagapagtanggol kong lubos. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na pinagkalooban ako ng mabuting mga magulang. Hindi man kami buo pero yung pagmamahal nila ay nakatanim na sa aking puso. Naway kayo na nakaririnig ngayon, sana lagi ninyong naipapadama sa inyong mga magulang ang inyong pagmamahal sa kanila. Kung gaano nahangad natin na sila ay makasama pa ng matagal, ay gayon din ang pagsisikap nila na tayo ay maingatan at maihanda bago sila pumanaw. Thank you po, Ate Luis, for sharing your stories. Thank you rin po for featuring me. Maging inspirasyon nawa ang kwento ng buhay ko sa mga kapwa ko kabataang Iglesia ni Cristo.
sa